Hello, ma'am. Ito na po yung ating printing shop na pina-customize, no? So, first things first, punta po tayo dito sa settings. So, add nyo lang po dito yung product or yung item description nyo. Ayan, tapos yung selling price, no? For example, itong print na A4 for pesos or yung Xerox, say short. Tapos ito ay 2 pesos. Ayan, lagay nyo lang po dyan lahat. Tapos expense category, ganun din po, lagay nyo po dito. Pwede, lahat naman po ito ay editable. So, pwede nyo pong alisin or idagdag dito yung mga kailangan nyo lang po. Customable naman po yan. Tapos name of stock. So, nag-add ako dito ng sample stock, si Maria. So, meron siya 500 pesos per day. Tapos yung month po, ito naman is for target sales po to. So, may month po dito. Tapos ito yung target sales nyo. So, kahit huwag nyo na pong galawin tong month, itong target sales na lang po. Edit nyo na lang po ito. Tapos next, sa equipment. So, itong equipment lang, yung mga bibili nyo pong equipment, dito nyo po ilalagay. So, lagay nyo lang po yung purchase date, equipment name, brand, or yung model, quantity, cost. Yan po. At halimbawa, no, itong laminating machine is dalawa. Ayan. Mag-auto-calculate po yung total cost niya. Tapos dito sa useful years, lagay nyo lang po dito yung kanyang, tingin yung useful years. Ma-manual nyo na lang po yan. Let's say 3 years po ito, no. Yan. Magka-calculate po yung monthly depreciation niya dito. Tapos ito po yung total monthly depreciation. Ito yung total cost ng equipment na binili niyo po. Tapos next, sa payroll. So itong payroll po natin, lalagay lang natin yung payment date. So for example, ngayon po yung sahod, no? Tapos lagay niyo si Maria, yung name of staff. Tapos ilang days yung pasok niya, let's say 6 days. Ayan, makikita niyo yung work amount. So may nakalagay naman dito sa taas, ma'am, kung ano yung mga input lang, saka yung do not edit. Ayan po, yung do not edit, yan po yung may mga formula. OT hours, example po, meron siyang 5 hours na OT. Ayan, lagay niyo lang po dito. So, kung wala, i-blank niyo lang po yan. Tapos, adjustment, input niyo lang po dito kung may mga adjustment for like mga allowance or mga hindi babayarang sahod. Ayan, lalagay niyo po siya sa adjustment. Yung gross po, ayan, naka-automatic naman po yan. Makikita niyo na yung gross dito. And dito, yung cash advance, kung meron, lagay niyo lang po. Halimbawa, may cash advance na siyang 500. Ayan, maaawas po yan. Yung other, lagay niyo na lang po dito yung mga hindi nabanggit kasi dalawa lang po yung nilagay ko dito, deduction. So sa others po, lagay niyo na lang dito yung iba pa. Tapos makikita niyo na po yung net total niya. Yan. So meron siyang 1250 na sahod. Tapos click niyo po itong receive kung natanggap na po ni staff yung kanyang sahod. No, tapos next po, expenses. So ganito lang po, double click niyo lang po to para lumabas yung dates. Ayan po. Tapos description ng expense lang, tapos expense category. Ang pinaka-importante dito, ma'am, yung expense category po. Lagi pong ilalagay. For example, sa marketing, no, um, meron tayong 500 pesos sa marketing. Yan, lagay lang po. Tapos, clarify ko lang po, dito sa payroll natin, hindi siya automatic. Pag nilagay natin dito sa payroll, magiging expense din siya. So, manual nyo pong i-input. Halimbawa, no, select nyo muna yung date para makuha yung total. Select nyo lang yung date. Tapos, kung magkano yung salary, so 2,850, ilalagay nyo po yan manually dito sa expense line. So, yun po. So, sa customer naman, ayan, lagay nyo lang po dito lahat ng customer information nyo. Ayan, example po ako dito, may walk-in, Juan de la Cruz sa kanyang Lerisa. Ayan, dito sa order, example, double click natin ulit sa date. Ayan po. Tapos, customer name, so Lerisa. Tapos, description, example, ako ay nagpa-print ng A4. So, ilang piraso? 50 pieces. Ayan. Mag-auto-calculate na po yung kanyang total price. Meron tayo ditong additional fee sa discount. For example, nanghingi ako ng discount, no? So, 10 pesos. Ayan. Magka-calculate din po yan dito sa total price. Tapos dito po, meron tayong makikitang box dyan na printed and paid. Ayan. Example, no, na-print na natin itong si order 1 and order 2. And paid na din itong si order 1 and order 2. So, kung makikita nyo po, may conditional formatting po ito. So, may kulay na po siya. Mabilis po nilang ma-recognize yung mga paid and unpaid, saka po yung printed and not printed po. Yan, kung hindi naman siya printed at hindi paid, white lang naman po yan. So, wala siyang magiging kulay. Tapos, notes po kung meron, lagay nyo lang po dito. Then, daily report. Meron po tayong daily report dito. So, ilalagay lang natin select lang natin yung month and year. For example, sa June, no? Tapos, year 2026. Ayan. Yung date po dito, from the first day of June hanggang end of the month, ayan, magre-reflect po yan dito. Tapos yung sales nyo, magre-reflect din, pati yung expenses at profit. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, yung wala tayong monthly depreciation po dito. So yung profit dito based on sales lang at saka expenses. No, ito po yung total sales ng month sa buong buwan po. Ayan, nakikita nyo. Total expense, saka yung total profit. Tapos dito po, magre-reflect dito yung target sales. Ayan po. Tapos remaining.
So, kung meron po tayong ilalagay na target sales, magre-reflect po yan dito. Tapos yung remaining, ito po ay yung target minus sales. Yan po yung magiging remaining. And dito po sa baba, makikita niyo yung graph ng sales versus date. Ayan, dito niyo makikita kung saan, kung anong araw yung pinakamababa at pinakamataas na sales niyo. Then dito sa baba, meron ditong yearly overview. So, makikita niyo yung by month. Ito yung goal, sales, expenses, at saka profit. Yan po. Tapos dito, makikita nyo rin yung sales, expenses, and profit na chart. Ayan po. Mabilis lang makikita kung saan, anong month po kayo pinaka maraming sales or expense. Yan po. And dashboard, ayan po. Ito naman yung all-time totals po. Ayan, makikita nyo total transaction, total sales, payments, balance. Ayan po. Tapos yung monthly deposition, nandito rin po. Tapos yung total expenses, at saka total profit. So, dito sa total profit, naka-include na po dito yung monthly deposition. Ayan po. Then, dito po sa baba, makikita nyo yung largest product sold. So, magre-reflect po dito yung lahat po ng product sold from largest to smallest po. Or higher to lower po na product sold. Dito sa taas, makikita niyo yung top 5 best-selling items. And dito po makikita niyo yung highest spending by customer, highest spending by category pala. So, pang expenses po ito. So, makikita niyo yung pinakamataas na category kung saan kayo nag-spend. Dito sa taas, makikita niyo yung top 5 highest expense category. Dito po, next, dito makikita niyo yung highest outstanding balances sa customer. So, makikita niyo sinong customer yung pinaka malaking utang, magre-reflect po yan dito. Ayan, sa taas din, makikita niyo yung top 5 highest balances. Dito po sa baba, magre-reflect po dyan, lahat-lahat po yan. So, from highest to lowest. Itong chart po, hanggang 5 lang po to. Top 5 lang siya. Tapos, dito po, makikita niyo yung year overview, katulad dun sa daily report. So, makikita niyo naman po dito, isang receivables, number of receivables, number quantity sold, sales, at saka expense. Ang gagawin niyo po, i-click niyo lang dito yung year. So, drop down naman po yan. So, click niyo lang yung year para mag-reflect itong year overview. Tapos sa baba po, makikita niyo rin yung status, paid versus unpaid. So, ilan na yung paid, magkano, and yung unpaid, ilan na yung unpaid, and magkano. Yan. Sa taas po, makikita niyo yung graph nitong year overview. Sales by month naman po ito. So, makikita niyo kung saan, anong month kayo pinaka-mataas na sales. Yan po. And dito din sa taas, makikita niyo rin yung graph ng paid saka unpaid. So, yun lamang po. Kung may question po, message na lang po sa akin. Salamat!